ng data na pagkain na kinain nyo, si Doc Brian mahuhuli. Maano pa rin. Magkukuha ko pa rin. Bakit tumaas ang sugar? Ayun na. Okay? So, hindi kayo makakalusot kay Doc Brian. Okay? Andali. Kasi when we started it, ang taas. Pati blood pressure, 180/100. After 1 month of monitoring, changing his lifestyle, ang BP na niya, 130/80. After 2 months, 110/70. Nung nakikita ko na nagna-90/60, okay. Bawasan natin yung gamot niyo. Okay? 3 medication for hypertension. Tinanggal ko isa. So, 2 medication until natanggal ko lahat. Okay? So, amazing. Amazing. Imagine yan. Have you ever been to a doctor na binawasan ng gamot niyo? Wow. Hindi nga. Yes. Sadly, yes. Well, hindi naman nila intention yun. Because, yung laboratory na nakikita niya is worsening. Yung BP na nakikita niya is worsening. You return to them after 3 months or after 6 months, you go out sa clinic, additional meds. From 1 medication ng una, naging 3, naging 5, naging 10, naging 15. Sadly, talagang yun ang natural. Yun yung talagang ganun. Kaya ko sinasabing, being a physician ngayon is very fulfilling sa akin. Why? Yes, nababawasan ng mga pasyente ko. Pero nakikita ko sa mukha nila, ang tuwa. From 15 medication to 1. Grabing masisave ko nito to. Grabe. Thank you so much. And you need to continue your lifestyle. Because kung hindi, yung 15 na meds nyo, babalik din. Lifestyle. Diba? Ay, balik mo na. Ayun. Insulin level drops. So, kanina sinabi ko, nag-spike ang sugar, nag-spike insulin, it store fats. Pero kung nag-drop ang sugar, nag-drop ang insulin, you burn fat. Kaya nga mga low carber, fat fueled, you burn fat. That's energy. You burn, yan yung pinagkukuhanan natin ng energy. Bakit yung mga naglo-low carb? Very energetic. Sabi nga nung minsan, isang minomonitor ko, Dok, 1 a.m. na ako natulog. Oh, bawal po yan. Eh, Dok, grabe yung energy ko. Nalinis ko lahat. Nakapag-plancha pa ako. Tinapos ko lahat yun. Okay? Hindi ganun yun. Okay? 9 p.m., matulog na kayo. Makakatulog kayo, promise. Feeling nyo lang energetic kayo. Pero when you nandun na kayo sa bedroom, make sure ang bed nyo, gawin yung sleep and copulation area lang. Not working area. Okay? Mamaya, ikukwento ko yun. Okay? So, easier to burn fats and satiety increases. Wow! Hindi ako nagutom. I ate steak, 2 p.m., nag-lecture ako sa barangay. So, 2 p.m., nag-lunch or first meal, 2 p.m., steak. Wow. Dinner, hindi ako gutom. The next day, nag-exercise ako. After exercise, clinic, umuwi ako ng 12 noon, 1 p.m. ang next meal ko. Grabe, nag-OMAD. Nag-1 meal a day. Listen to your body. Eat whenever you're hungry.
Stop whenever you're full. Usually ang advice ko is 80% full, pwede na. Kung gutom, saka lang kayo kumain. Advice ko, huwag kayong tumambay sa kitchen or sa dining area. Kahit full na full kayo, kahit hindi kayo gutom, when you see a food, when you see a person eating, kain. Kahit hindi kayo gutom. No? So, huwag niyong gawing tambayan yan. Mahirap. Bumabalik yung cravings whenever you do that. Okay? Kasi, minsan, kung ano yung kinakain ng kasama nyo doon, mapapatikim na kayo. So, yun. Okay, next. Ayan. Okay, when you do the low carb, carnivore, keto, make sure to chew your food 20 times or more before swallowing. I have a patient, no? Oh, alam din ni Kuya Gibo yun. Nag-complain siya sa akin, Dok, hindi ako makahinga, ang bigat ng dibdib ko. Okay? Magkapatid sila. Malalaki, pero nag-lose na sila ng 10 kilos. Okay, sabi ko, paano kayo kumain? 4 chew, then swallow, nagmamadali, late na kayo, mabilis ang kain. Yes, Doc. Stop that. Chew your food. I-savor nyo yung taste. Magugulat kayo. Hindi kayo kukuha ng serve. Kasi ang ginawa niya, 5 chew, lunok, yung plato, nagkaroon pa ng second serving. Sabi sa Facebook, basta gutom, kain. Hindi nag-switch on yung satiety because hindi nyo minuyang mabuti yung meat. Akala nyo gutom. Di ba ang sarap? Gusto nyo parang marami pa. So, yan madalas yung nangyayari na na-over sa protein. But in fact, ang low carb has a natural caloric deficit. Imagine mo, twice a day ka na lang kakain. Pero once you start, mag-start pa lang ngayon, ang advice ko, eat whenever you're hungry. Basta ang kakainin nyo, safe food, mga low carb foods. Bawal mo na mga sweetener. Yung mga keto product, wag muna. Mag-ano muna kayo sa safe food list. Focus lang kayo. Cravings, tanggal yan. Magugulat kayo. Unti-unti, lumuluwag yung masisikip niyong damit after a month. After 2 months, nawawala ang tiyan. Okay? Di ba yan yung mahirap tanggalin? Puson. Mga sweets yan eh. Mga carbs. Okay? O, sabihin ninyo, do. Parang hindi naman yata niya na-experience yun. Na-experience ko yan. Okay? Obese ako dati. And nagugulat sila pagka nakita ko. Okay, next. Ayan, na-explain ko na. Yung moderate low carb, 50 grams and below. Usually, much better na yung rice compared sa bread and pasta. Yung iba kasi, no rice. Yes, tinanggal ang rice, but they eat bread. Alam niyo ako noon, nakaka-consume ako ng 20 malunggay pandesal in 1 3-in-1 coffee. Ang sarap. Parang isang subo ko lang yung pandesal, sasawsaw ko pa yan. Wow, ang sarap. Ayun, gout, obese, metabolic syndrome, pasok na pasok ako dun. Okay? Sa waistline pa lang pasok na ako. Imagine mo, sa sastre lang ako nagpapabili ng pantalon. Wala sa mall. Walang magkakasya. Okay? Next. Okay. This is what you were going to drink when you're in low carb. Water, coffee, tea, cocoa. But if you have signs or symptoms of palpitation, dehydration, palaging nagdo-dry ang throat, okay? Stop muna yung tinatawag kong concentrated fluids. Concentrated fluids, ito yung mga may kulay.
So yung coffee, tea, cocoa, out muna. Focus kayo sa water or electrolytes. Doc, forever ba ang electrolytes? No. Once na nag-adapt na ang katawan ninyo, tatanggalin ang electrolytes, but when you do exercise, wag plain water, electrolytes. Okay? Pero pagka nag-start pa lang kayo, to reduce this discomfort, o kaya matanggal ang discomfort, sip electrolytes. Sip. Huwag tutunggain. Madalas yung iba, Doc, nahihilo pa rin ako. Paano? 2 basong electrolytes, glug, 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 glug. After ilang minutes, wiwi. So, out din. Nadi-dehydrated. Yung iba, sobrang busy, hindi umiinom sa umaga. Pagdating ng hapon, doon sila umiinom ng yung 2 liters na fluids. 1 liter electrolytes, 1 liter ng plain water. Doon sila nag-i-start uminom. Pagdating ng midnight, 1 a.m., 2 a.m., nagigising sila, ihi. Dok, hindi ako makatulog. Why? Ihi kasi ako ng ihi. Bakit? Umiinom mo ba kayo ng nasusobrang ba kayo ng tubig? Hindi, Dok. Sabi niyo 2 liters. Okay. Tinanong ko, spread out throughout the day. Sobrang busy sa umaga, hindi umiinom. Mga 1 baso lang. So, isang tip yan. Alam ko, very busy, mga professional lahat, no? Kaya, ganun ang intake ng water. Pagka may time lang, ay usually walang time. Next. May snack din naman. As much as possible, tanggalin natin ang snack. Pero, kung gusto niyo ng snack, these are the preferred one. Cucumber, nuts, nuts handful, 2 or 3 times a week lang. Dati, nag-stock ako. Hindi nagawa yung 2 or 3 times a day at saka hindi nagawa yung handful. Imagine mo, nag-stock ako, garapon, dun ko nilalagay. Wow! Pagkatapos the whole day, ubos. 1 araw lang yung nuts. Ayun, after 3 days, arthritis. Gout, hindi ako makaalakad. Ang sarap ng Brazilian nuts, may nagregalo. Ganito kalaki. Nung tinikman ko, wow, ang sarap pala nito. Sabi sa handful lang. 4 na piraso lang yata yun. But no. Yung plastic, 1/4 na tira. The second day, ayun. Pagbangon ko, aray. Hindi ako nakatakbo. I always do my running or biking daily. Hindi ako nakapag-exercise. So, mula noon, pag may nagbigay sa akin ng nuts, yes. Share. Ako lang ba yun? Dapat busy lang din, no? Yun ang technique. I-share nyo yung food nyo, kunin nyo lang yung kukunin nyo. Then share it. Para hindi nyo maubos lang. Yan yung pinaka-challenging sa akin nun. Yung nuts. Paano ko mababawasan or hindi kakainin? So, yun ang tip. Share. O kaya, huwag na lang kayo mag-stock. Okay? Pero you can buy, yes, kasama sa snack yan. And also, hard-boiled eggs. Okay. Yung iba naman, nagagalit yung mga kamag-anak. Ba't ang dami-dami mong itlog kinakain? Delikado yan. Compromise. Okay? You can compromise. You can eat 1 egg a day. Tapos, halimbawa, scrambled, 1 egg with egg yolk yun. Pwede nyo dagdagan ng egg white. Protein yun, egg white. So, para compromise dun sa mga mahal nyo sa buhay, anak, mas maganda kasi yung nauunawaan ng family, yung ginagawa nyo. Pag hindi, ang daming side comment, ang sama ng loob mo. No? Para mawala yan, compromise muna. Pag nakita yung benefit na ginagawa nyo, sila mismo ang susunod.
Meron nga ako isang coachee. Ginawa akong regular TV program. Sa mga live ko, i-connect niya sa TV niya, lalakasan ng volume. Palagi daw ako naririnig ng asawa niya. Nagulat siya, hindi kumain ng rice. Kakarinig lang. And natutuwa din ako pag kami nagme-message sa akin, private message. Doc, I am a silent follower. Grabe. Nakikinig lang ako sa inyo, nag-lose ako ng 10 kilos. Nakikinig lang ako sa inyo. Nabawasan ng doktor ko yung maintenance ko. Nakikinig lang ako sa inyo, gumanda ang pakiramdam ko. Wow. Ang sarap naman pakinggan yun. As a physician, gumagaling ang pasyente mo, unti-unti, while watching lang. Kaya yung follow nyo ako, watch kayo. Okay? Kung ang family nyo hindi pa sumusunod, i-connect nyo sa TV nyo, speaker, loud. Yung isa naman, pampatulog daw ako. Kasi usually ang live ko, 7 p.m. to 8 p.m. Okay? So, ginagawa niya akong pampatulog. Hindi daw siya nakakatulog hanggat hindi ako naririnig. Grabe. Di ba? Next. Okay. Ito na, alam naman natin what to avoid. The problem is how. Di ba? Sugar food and drinks, processed food, fast food, starchy foods. Why? Marketing, ang galing, no? Panood mo lang, ay, parang gusto kong tikman ito. Okay? Food business, nilalagyan talaga nila ng sugar ang mga pagkain. So, ang advice ko, focus on your home-cooked meal. If you have health condition, bahay lang muna. Alam nyo, dati, elementary pa lang ako, walang masyadong fast food. Wala. Bahay lang. Home cook. Salt and pepper. Wala pa yung mga ibang condiments. Wala. No? Ibalik nyo yun. Gawin yung virgin ang taste buds nyo. Masyado ng marami na natikman na malalasa. Gusto nyo yung maging virgin ulit ang taste buds? Balik kayo sa salt and pepper. 1 month, 2 months, magugulat kayo. Pagka nakatikim kayo ng pagkain sa labas, grabe lasa. Diba? Ang tapang. Pero yung mga sanay na dyan, parang kulang. Ano ba ito? Walang lasa. Kulang ang lasa, pero malasa na sa mga nag-i-strict low carb. Napakalasa na yan. Kaya, mas better virgin ang ating taste buds. Okay? Next. What are the benefits? Sa dami ng mga patient ko, yan. Weight loss. Obese 2, obese 1, mapupunta sa overweight din. Hindi yan is agad-agad ha. Lahat ng lifestyle-related diseases, yes, it will reverse, but it will take time. Because yung mga diabetic, you're having insulin 2 decades, 3 decades na, 30, 20 years, having insulin, having diabetes. Hindi yan isang iglap, 1 month, nung nagbago kayo ng lifestyle, wala na. I have a CKD patient, CKD5, nagpa-guide, nagpa-monitor for 6 months. Sabi niya sa akin, Doc, hindi mo na ako mag-enroll, alam ko na ang gagawin ko. Okay. Pero nagpa-follow up siya every 3 months with laboratory. After 2 years of doing low carb, 2 years, ang sabi ng nephro sa kanya, CKD 3B. Imagine mo, from CKD 5, that's renal failure. No? Ngayon, CKD 3B. Na-amaze ako nun. And all those na mga nag-i-insulin, 45 units sa umaga, 20 units sa gabi, down to
2 units sa umaga, 0 units sa gabi. 3 months yan, minomonitor namin as of now. Kami ni Kuya Gibo. Stroke patient, complication niya ng diabetic. Kaya usually, pagka nag-lecture ako ng diabetes, diretso na ako sa complication. Tatakutin ko na mga pasyente. What are these complication? Stroke. Uncontrolled sugar, stroke ang complication. Heart attack. Renal failure. Yan yung mga nagda-dialysis. CKD5, CKD4. Yan ang mga complication. Yung iba, nabubulag. Yung iba, nerve damage. Iaapak niya ang sakit or walang maramdaman. Or yung iba, amputation. These are the complication of uncontrolled sugar. Oh, sino ba nag 3-in-1? Okay. Napakakonti lang ang kape nun. Puro sugar. Okay? So, make sure if you're going to drink coffee, no creamer, no sugar. If you are diabetic, ina-advise ko palagi, pagka-diabetic po kayo, kahit yung mga natural sugar, out po. Why? I've been monitoring plenty of patients who are diabetic. Inalaw ko mag-natural sugar. Ano ba ito? Erythritol, monk fruit, stevia. Nagtaasan ng sugar. So, hindi ko na pinaano yan. Then, na-control na ang sugar nila. Pakadali. Kaso, cravings yan eh. Pagka ang kasambahay mo, nag-uwi pa rin ng mga matatamis, napakahirap, di ba? So, mas maganda if nagtutulong-tulungan sa bahay. Kung hindi, kontra yung isa, siyempre, sarap ng dinadala niya, maaakit ka. Okay? Kung gusto niyo makarecover sa health conditions niyo, kausapin ninyo sila. Please, tulungan niyo ako. Okay? Yan. Satiety, yes. Fats, protein, ang haba ng gutom. Pumila kayo sa election, kung naglo-low carb kayo, hindi mainit ulo niyo. Hindi kayo aalis. Ay, ate, kakain lang ako. Dito ako sa pila mo. Okay? So, kahit saan pila, mahaba man yung pila, hindi iinit ang ulo nyo because hindi kayo gutom. Okay? O yan. Natural caloric deficit. Eventually, mag-2 meal a day kayo or 1 meal a day. Pero yung meal, hindi ko muna yan. Yung fasting, hindi muna yan priority. The priority is your nutrition. It will follow. Parang yung domino effect. Okay? Next. How to start. Nutrition, new start. Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in God. Yan lang yon. To have a better lifestyle, healthy lifestyle. Umpisahan natin sa nutrition. Ito yung diniscuss ko kanina. Low carb. You cannot out-train a bad diet. Kaya kahit na anong exercise nyo, alam nyo, ako nung graduate ako ng residency training, ang alam ko paano maging healthy, mag-exercise. Yun lang ang alam ko. Siyempre, yun din ang ina-advise ko sa pasyente. Mag-exercise ka. In moderation. Kaso hindi ko alam paano in moderation. Diba? Ang matatandaan lang natin, yung reseta, kasi may kopya. Verbal lang yung moderation and exercise. Yes, pagka-graduate ko, hindi ako pwede tumakbo. Why? Obese too. Pag tumakbo ako, injury sa knee, ankle, injury. Hindi naman ako pwedeng lumangoy. Dahil that time, hindi ako marunong lumangoy. Hindi ako marunong lumangoy. Yun yung pinaka-safe na cardio exercise. So, nag-end up ako sa bike. Ang dati pa nga, ang bibiling ko, folding bike. Buti na lang,
road bike ang aking binili. So, I did 100-kilometer ride, 200-kilometer ride. Hindi ako pumayat. Sumali ako sa triathlon. Sabi ko, na-invite ako sa triathlon. Relay. Ako yung biker, may swimmer, may runner. Sabi ko, wow, ang ganda ng triathlon. Paano ako sasali dito? Hindi ako marunong lumangoy. Nag-aral ako lumangoy. Nagpa-coach. For 2 months. 40 years old ako nun. Nag-aral akong lumangoy. Nung natuto akong lumangoy, nag-race ako, swimming pool muna. After 2 races sa swimming pool, dagat na. Wow, nakakatakot. Dagat. And then, I did a full Ironman. Full Ironman, 3.8 kilometer swim. Then, 180 kilometer bike. Then, a 42 kilometer run. I did that. Imagine. Thank you so much. Imagine an obese person who changed his lifestyle. Ngayon, dito sa harap ninyo, sasabihin ko sa inyo, ang ganda ng benefit ng ginawa. Okay? I did that doing the low-carb lifestyle. With fasting, doing exercise in a fasted state. No? Akala imposible, no? It's not impossible. It's possible. Maniwala lang kayo. Have a goal, set on it. Pero ito once na na-reach niyo yung goal, set another goal. Kasi babalik ulit kayo sa dati kung tumigil kayo. Okay? So, tingnan nyo. Fast food, 1,177 calories. In 10 minutes, meron ka na agad ng ganyang calories. Sabi mo, sige, susunugin ko to. Nag-trainer ka, bike, stationary bike. 40 minutes ako nag-stationary bike. Anong calories ang na-burn? Wow, 400 calories lang. So may natira pa. So you cannot out-exercise or out-train kung bad ang kinakain mo. Kung unhealthy ang kinakain niyo. Wala. Kaya nga 80% nutrition. Total health ng katawan natin, 80% comes from your nutrition. 20% comes from your exercise, active lifestyle. 20%. Okay? Next. Eat less from a box. Kaya usually, go to the grocery, diretso na lang kayo sa outside lang, wag na kayong sa inside. Sa outside kasi dyan yung mga nasa wet market. Ito yung mga kinatay. So, much better yung fresh, real foods, kaysa yan. And, yun, more from the earth. Ito yung mga gulay. Next. Okay. Nutrition and exercise. Okay? 150 minutes in a week sa adult. Moderate. Kung sedentary po kayo, start muna sa walking. 30 minutes, 20, 30 minutes. Doon lang muna kayo mag-start. Wag niyong gagayahin yung iba. Pag nakakita kayo ng, kasing edad ko to, kaya ko tong gagawin nito. Susundan ko lang siya. No. 20, 30 minutes. You need to do it consistently. Hindi yan once a week. You need to do it consistently. Kaya ang advice ko, doon sa mga overweight, obese, do cardio muna, wala mo ng lifting. Cardio, every day. 20, 30 minutes until masanay ang katawan ninyo. Pag nasanay ang katawan ninyo, may enjoy nyo ang exercise. Di ba? Ang unang thinking ninyo, mag-e-enroll ako sa gym. Siguro after 2 months, napaka-macho ko na. 1 month pa lang, ayaw mo na. Bakit?
Yung coach ko, alam mo, nag-enroll ako, totoo, I was obese then, nag-enroll ako sa gym, may coach, alam mo, feeling ko pagka pumunta ako doon, ako lang yung nag-gym doon. Nakikita ko sila, nagkukwentuhan, parang hindi sila nahihirapan. Ako lang yung naririnig. Walang yung coach to. Ang sakit ng katawan ko, pinahirapan ako. Hindi ako nagtagal because I did not enjoy it. Hindi ko na-enjoy. Kaya aayaw kayo. Pag hindi nyo na-enjoy, aayaw kayo. Kahit mag-enroll kayo, imagine in-enroll mo 1 year. Imagine mo, 1 buwan ka lang umattend. Nasayang. Okay? Doon sa obese, overweight, you just start your activity. Kung sedentary naman kayo, walking. Cheapest, easiest to do. Walk. Make sure, daily. Every day. Once na nasanay yung katawan natin sa activities na yan, you will enjoy it. Kaya yung walking, nagiging brisk walk. May time, ina-advise ko, 3 weeks na kayo nag-walking. Mag-level up naman kayo. You make it 2 minutes walk, 3 minutes brisk walk. Okay. Anong difference ng brisk walk sa walk? Ang brisk walk, mas mabilis sa walk, mas mabagal sa run, sa jog. Okay? So, yun ang difference nun. But make sure, when you do your activity, ano sabi ko kanina? Electrolytes. Wag plain water. When you're doing low carb, much better. If you're doing activity, exercises, walking, lifting, electrolytes ang fluids ninyo. Wag plain water. Okay? Eventually, pagka nasanay kayo sa mga cardio exercise, medyo pumayat, nag-lose na ng 10. Usually, kung overweight ng 10 kilos, inaalaw ko ng mag-lifting. Why? Increase metabolism na yan. At the age of 35 and above, bumababa ang metabolism ng katawan natin. Kaya iba ang mga kids, teenager, sa mga age natin. May mga age grouper yan. So, pababa ang metabolism natin. You want to increase your metabolism, lalo na doon sa mga underweight, you need to increase your metabolism. How? Do resistance exercise. Ano yung resistance? May lifting. You do not have to buy weights. Mag-start kayo sa mineral water. Okay? 500 ml. Ilan ba to? 500 ml. Kung kaya nyo hawakan yung 1 liter, much better. Pero kung hindi, ito lang. Then, kung nagagaanan na kayo, palitan nyo yung tubig ng buhangin. Kung 2 months, 3 months, 4 months na kayo nagbubuhat, that's the time to invest sa weights, sa dumbbells. Okay? Para hindi kayo, yung iba kasi bibili agad. Wow! Sipag, kailangan maganda ang aking dumbbells. Yun, after 1 month, ayaw na. Sayang investment. Okay? So, please, ito yung tips lang para hindi nasasayang ang mga investment ninyo. Okay? Sa kids naman, 60 minutes per day. Let them play outside. Kung madapa, meron akong pasyente, magulang ha, ayaw niyang lumabas ang kids niya. Bakit? Dok, baka madapa. Baka madapa. Nung bata ka, nadadapa ka ba nun? Dok. Bakit ngayon ayaw mo madapa? Di ba? Nung bata tayo, umakyat tayo ng puno. Wala nang batang umakyat ng puno. Wala na akong nakikitang nagsusungkit ng mga mangga. Bayabas. Wala na. Ansa na sila? Saan na yung mga bata? Ang galing. Alam na alam nyo. Because ito yung generation. Kaya ang generation ngayon,
sad, yes. Kasi pagdating ng adulthood nila, 40 years old, 50 years old, cancer, CKD kidney, may depression din, marami na silang health condition. Kung gusto nyo, totoo yun, 120 years, pero mag-i-start sa kids. Yung sa atin, dahil galing tayo sa unhealthy lifestyle, decades, 2, 3, 4 decades na unhealthy lifestyle, ngayon lang natin nakokorek. Hindi tayo abot ng 120 years. Aabot yan sa mga bata, mga apo natin, mga anak. If you start them young, no processed food, no sugar food, sugar drink, no fast food, eat real foods, eat home-cooked meal, maniniwala ako, aabot sila ng 100. That's subcutaneous. 40 years old, 74. Eto, 74 years old, triathlete. Walang difference sa 40. Isa pang maganda dito, no? Meron kaming minomonitor ko, Libo, cancer patient, cancer survivor. Ang galing. Nag-weights, nag-squat, nagla-lunges, active lifestyle, nakatakbo sa UP Run, 5 km. Alam mo ba ang sabi ng kanyang oncologist? Because ito, tapos na mag-chemo. Sa lahat ng patient niya na kinikimo, siya lang yung walang osteopenia, osteoporosis, nag-improve ang bone density. Amazing. 59 years old, cancer survivor. Gusto nyong tumibay ang buto ninyo? Do squats. Squats. Okay? Try natin. Tayo nga kayo? Yes! Doon sa mga yung balance, pwede kayong humawak. Usually, pinapahawak ko yung mga senior. No? Pwede kayong humawak sa chair. Then, you bend. Legs lang bend, straight body. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magigising kayo lahat. 9, 10. Okay. Kulang pa daw. Lunges. Imagine mo yun. Ganyan ang lunges. Then, 1, 2, 3, 4, 5. Di ba sa legs? Nararamdaman nyo? 9, 10. O, last. Kabila. 1, 2, 3. Yung iba nawawala sa balas. Hahawa kayo sa chair. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, upo na. Gibong, pupush up daw. When you do that, alam niyo, natuwa ako kanina si Doc RJ. Parang stretching yun. Di ba? Ganyan ang ginagawa ko after a run. Oh, sabi ko, okay pala yun ah. Ginagawa ko yun ah. Ginagawa ko yun ah. Okay. So, I'm doing something right. Rehab doctor, he knows what he is doing or teaching. Okay? Nakakatuwa. Yung ginawa natin, lower lang yan. Meron pang upper.
Pero malamang siguro, hiningal kayo. Why? Ito, tip. Natutuwa ako sa mga lower strengthening exercise. Diyan lang ako hinihingal. Pag kayo mga upper, bench press or push up, no? Hindi ako masyadong pinapawisan. Pag bibigatan ko lang yung weights, yes. Pero kita nyo, kanina, wala pang weights yan. Yung puso, di ba? Tug, 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 tug. That's good. Na-exercise ang heart, may sequence. Tapos magre-rest kayo. 30 seconds, 1 minute. Then you do it again. Wala, ito, simple lang. Ha? Simple. Okay? Next. Water. Okay? Napaka-importante talaga. Water. Electrolytes. Okay. Paano nyo ko-compute? Ito, ituturo ko na dyan. Galing sa nephrologist. Paano computein yung amount ng iinumin ninyo? Kasi, di ba, 8 to 12 glasses of water a day. Kaso ang problem, 2 baso pa lang, isang iglap. Okay, ito. If, for example, ang timbang ninyo is 100 pounds. You divide it to 2. So, ang result, 50. Lagyan nyo ng unit na ounces. 50 ounces, convert to liters. Ang lalabas, roughly 1.5 liters of fluids a day. Okay, fluids a day. So, you can divide that. 750 meters ang ml, 750 ml of electrolytes, 750 ml of plain water. Doon sa mga baguhan. Start from there. Then, bakit tayo nag-electrolytes sa mga newbie? To decrease those discomfort na mararamdaman or tanggalin yung mga discomfort. Kadalasan pagka-start ng low carb, nadidehydrate ang katawan natin. Okay? 1 gram of sugar, mga 4 grams of water nawawala. So you need to sip electrolytes. Then, once na nag-adapt kayo sa low carb nutrition, yung electrolytes, unti-unti tinatanggal. Then during workout na lang ang electrolytes. Okay, next. S, sunshine. Yes. The best, 10 a.m. to 3 p.m. Ay, ang init. 30 minutes. Okay? Pwede naman, sige. Morning. Pero the best vitamin D is 10 a.m. to 3 p.m. Pero pwede naman yung unang sun rays. 30 minutes. Okay naman. Doing walking. Pwede po. Why? Alam niyo yung sunshine, yan yung mag-i-increase ng melatonin ninyo. So you can sleep better. Kaya dun sa nahihirapang matulog, walk in the morning, magpa-araw. Vitamin D. Yan yun. Okay? So, makakasleep kayo better. Okay, next. Temperance. Ito yung mga may vices. Ito yung sinasabi in moderation. Okay? Pero sa akin, kung kayang wala, kung hindi kayo uminom ng liquor, don't try it na. Ang liquor can cause dehydration. Kaya doon sa mga lasing na mga asawa, pag uwi, huwag kape. It will add insult or injury pa rin sa dehydration. Water ang ipainom nyo. Cold water, much better. Okay? Yan. Okay, next. Oy, air. Nung tumakbo ako kaninang umaga dito, 5-kilometer run, sabi ko, wow, ang linis ng air. Kukunti ang sasakyan. Tapos may nakausap akong prosecutor, judge. Sabi, go to Bukidnon. Sino taga Bukidnon? Malay-Malay.
mas fresh daw ang air doon. Hoy, wala palang tatayo sa bukid nun. Ini-invite ako doon. Sabi niya, if merong talk, i-invite ko po kay Doc. Sabi ko kasi, sige Judge, kahit 30%, 50%, ayaw pumayag. Ang gusto niya, 1,000. Opo, dami nun. Okay? Breath, fresh air. Pumunta po kayo sa mga puno. You just walk there. Inhale, exhale. Ang sarap. Okay? Next. Yun. Sino palaging puyat? Madalas yan ang problem, no? Puyat. Naalala ko nung elementary ako, bata, nasa province ako, Ilocos, no? Alas 5 pa lang yata, kumakain na kami ng dinner. 5 p.m. Yes. Pagdating ng dilim, tulog na. Well, minsan ang puyat namin, naglalaro kami sa gabi. Ang patintero, tubig ang panlinya. Tubig. Diba? Hindi na na-experience ng mga bata yan. Okay? Early to sleep, early to rise, make your body healthy and wise. Galing, di ba? Much better na maaga tayo matulog. Yung iba, Dok, ang dami kong tinatapos. May work pa ako. Hindi ko magawa. Ang work, natatapos pero hindi nauubos. Make sure kung priority nyo is health, sleep early, okay lang mag-wake 8 p.m. matulog, 3 a.m. magising, doon yung gawin yung work. At okay sa akin yun. Yung good hormone, lumalabas yan 10 p.m. up to 3 a.m. Kung gising pa kayo niyan, hindi nyo na makukuha. 10 p.m. to 3 a.m. Okay? Kaya okay lang yung magising ng 3 a.m. as long as you sleep early. 8 p.m. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 7 hours. Yes. Mahirap sa umpisa, but if you want, yung iba, yung hypertension, nako-correct. Just sleeping correctly, yung circadian rhythm, sa tamang tulog, nako-correct ang hypertension. Next. Never forget, trust in God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Never forget, andyan ang Panginoon. Sa lahat ng gagawin natin, sa mga health conditions, pray. Prayer is powerful. It moves mountains. Kaya akala nyo, yung health condition nyo, parang walang pag-asa. Sinasabi namin, Kuya Gibo, habang may buhay, may pag-asa. And, yun. It ends my lecture. Transform. Thank you so much. Please follow my page, Dr. Brian Aubrey Castillo. Next. Andyan, may mga live ako dyan. Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya Gipo. Manood din po kayo. Next. Ito, gawa lang, Try Low Carb Endurance. These are persons who are into endurance sports, na gusto may guidance, who want to be a member of the team. Tuturuan natin how to do it. Kasi si Doc Bry, doing triathlon and endurance sports in a fasted state. Lahat ng karera ko, walang pagkain, salt stick, electrolytes, that's it. Finishing a race, yun lang. Try low carb endurance. Tuturuan ko paano. Kasi yung iba, siyempre, sa mga athlete, takot sila dyan kasi nanlalata sila, nanghihina. I will teach them how to do it
safely. No carbo loading, only protein loading. Before a race, during training, kahit program ng mga training program, magbibigay din ako. Okay, next. YouTube. Ay, TikTok. Ay, may TikTok. Diyan nyo makikita. The funny side of Doc Bry, sumasayaw. Okay? Ayan, sumasayaw pala si Doc Bry. Buti na lang. Huwag kayong magbibigay ng stars na 1,000 kung hindi, mapapasayaw si Doc Bry. Thank you so much. Thank you so much, Doc. Okay. Gutom na mo? Gutom na mo? May mo. Si Ay? Okay, ganito. Our lunch is not ready. Oh, number ko yung... Okay. Kailangan ko sa naman mo fasting. Gamay lang. So, I'm left with the task to fill in the gap. Pero you just give me enough. So, I'm the weather here, because here, in the whole Philippines, it's really very hot right now. It's not part of the program. On my personal point, Very shortly. I do biking, good, but So, due to a for lot of heat the strokes newbies lately here, here, where I've made, strokes, my name heat is strokes, Janet Lawrence and I'm a even registered breathing nutritionist dietitian. I do dietary counseling and lifestyle coaching. So my program is 3 months composed of 6 sessions, and in every session we do 1 to 2 hour coaching.